Hello? Ito po ang katotohanan. And then, ang pangatlo, ang sabi niya, if the blessing of God goes with you, then you will live in the habitat of the blessing of God. Ano po ba yung habitat? Ito po. Nais kong iyong maunawaan na ang tanging problema ng agila para mas mataas pa ang kanyang maabot ang problema niya ay hangin. Dahil kailangan lagpasan niya yung puwersa ng hangin. Kaya pag nakalipad na yan, yung sabi, wind beneath the wings, itinutulak na lang ang agila pag lumampas na doon sa mataas. Pero pag walang hangin, walang lili pa rin ang agila. Kaya yung mismong kanyang problema ang siyang nagtulak sa kanya sa mataas na lugarin. Kaya hindi ka pwedeng umunlad ng walang problema. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka dahil may problema ka. Nakukuha niyo? Kung bakit ako'y nalulungkot na, tatawang nalulungkot doon sa, bakit ba ganito, pastor? Mula nung mabordakin ko, ako ang dami kong problema. Dahil nga binabago ka at sinasanay kang umasa at magtiwala sa Diyos. Kung bakit naman balik ng balik ka pa sa biyanan mo? Palayain mo na yung biyanan mo dahil pinaghirapan na yung asawa mo ng matagal na panahon. Bakit biyanan mo pa ang iyong laging inaabala? Pati ba naman pang mantika, sa biyanan mo pa hihingin? Nakukuha niyo? Napakaganda po ng Diyos. Amen? Dahil ikaw ay daluyan ng pagpapala at biyaya. Kaya nga ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Hindi pa po ito ang mensahe. Ito po ay eye-opener lang para kayo ay bigyan ng pagkatakam doon sa mensahe. Gusto niya mensahe na? Kaya tingnan mo ako, 65. At nakahanda na magpapatuloy ang ministeryo. Kapag ikaw po'y naghanap buhay, makukuba ka na, ang kaya mo lang kitain ay, sabihin na natin meron ka separation pay na 6 million. After 6 million, then what? 1 million na, isang sakong bigas. Kaya ang iyong gawin, magpakaalam ka sa Diyos. Yang SSS, isang araw wala ng pondo yan dahil puro bonus ang ibinibigay doon sa mga empleyado at officer. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, walang ubos ang biyaya. Kaya tinuturuan tayo na umasa lamang ay sa Diyos at ang umaasa sa Diyos masipag. Sabihin mo, ang umaasa sa Diyos masipag. At masikap. Hindi laging nakatingin sa mauutangan. Kaya kailangan lumipat tayo mula sa pangungutang patungo sa pagpapautang. Sige, manalangin ka, sabihin mo, mula ngayon, Diyos ko, ako na ang magpapautang. Sige. Sige po. Ikaw na ang magpapautang. So, pautangin mo na yung katabi mo ngayon. Sa biyaya ng Diyos lang po. It's more fun in biyaya ng Diyos. Amen? Dahil tayo ay isang pamilya. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. At eto na po ang mensahe. So, bago po ang mensahe, tumayo tayo at ating ideklara. Kung paano si Joel Osteen ay lagi nagsasabi, "This is my Bible," tayo naman iba. Ito ang sasabihin natin bago magmensahe. Sabay-sabay, lakasan mo ang iyong boses. Sabihin natin, "Great day to live. Great day to live. Great day to live. I am making it now. I am making it now. I am making it now. Great things are happening to me now. Great things are happening to me now. Great, I know it. I know it. I know it." Amen. Today is my best and greatest day. All good things are with me now. I know it. I know it. I know it. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. You will get what you declare that you believe. Makakamit mo ang iyong ipinapahayag na iyong pinaniniwalaan. Kaya ngayon pong gabing ito, nais kong iyong maunawaan ang mahalagang katotohanan ng iniibig ka ng Diyos.
iniibig ka ng Diyos. So naalala ko noong 1980, at ito ay paulit-ulit kong ipinapatutuo. Ang sabi ng American evangelist, ang sabi niya, do you know what is the meaning and the full extent of the definition of love of God? So, kami nakikinig. Ano ba ang ibig sabihin ng love of God? At ang sabi niya, at hindi ko makalimutan yun at hanggang ngayon pinaniniwalaan ko. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay may kailangan dahil iniibig ka ng Diyos at sa ibabaw ng lupa, wala pa nung bagay na yun, igagawa ka ng Diyos. At hindi ko po yun makalimutan, kaya ang mga imposible ay nagiging posible. Dahil ang gusto lamang po ng Diyos ay humanga tayo sa Kanya. Amen? Umaawi tayo, you are awesome in this place. Pero, hindi naman totoo na humahanga tayo sa Diyos. Dahil ang iniisip pa rin natin, Diyos ko, paano ko kaya mababayaran ang umaawit, pero iniisip pa yung kanyang utang. Umaawit, pero pinakikiramdaman yung kirot sa kanyang katawan. Hanggat hindi mo nakakalimutan ang iyong kapaligiran at ang iyong nadarama, hindi mo masasagap ang malaking ginagawa ng Diyos dahil sa mga latay ni Jesucristo, matagal na tayong magaling. At mula pa noon, nung ialay ng Panginoon ang kanyang buhay at ang kanyang dugo, matagal na tayong pinayaman. Kaya ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap na siya ay mayaman, at sabihin ng mahina na siya ay purihin ng Panginoon. So, hindi mo natutulungan ang iyong sarili, sasabihin mo lang dahil ang sabi rin ng Biblia, mula sa iyong bibig, ikaw ay pinagpapala. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga po, ito po ang mensahe. Ang titulo ng mensahe, Powerful Force of Unity. Makapangyarihang puwersa ng pagkakaisa. Ngayon, atin pong unawain kung paano tayo magkakaisa. Sa John 17, 20 and 21, ito po ang teksto. Pag sinabing teksto, ito yung pinagkukunan ng katotohanan ito na ating pinagkunan ng titulo. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Kung titingnan po natin ang pagiging nating isa kapag nasa bawat isa sa atin si Jesucristo. At ang katotohanan si Jesucristo po ay nasa bawat isa sa atin. At dahil nasa atin si Jesucristo, ang Ama at ang Anak ay nasa atin. Kaya tayo ay isa. Ngayon, ano ang mangyayari pag tayo ay isa? Kaya nga, una ang nais kong babalang inyong matutunan, yun pong camber ay pagdudukal sa Quezon, o yung ang ibang salita sa dukal, paghukay. Ayan. So, may babala po sa book of, tingnan po natin sandali, sa Jeremiah 4:3, tungkol po sa paggawa. Kaya marami pong Kristiyanong pagod dahil gawa lang sila ng gawa na hindi naman nila alam kung pinagagawa nga sila ng Diyos. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. So ano po ang fallow ground? Ang fallow ground po ay yung lugar ng ating buhay na hindi umuunlad. So yung fallow ground po ay yung tigang na lupa. Alam mo ba ang tigang na lupa sa iyong buhay? At ang sabi dito, and sow not among thorns. So ang fallow ground po ay may mga talahib. Para maging fertile, yung lugar na may talahib, kailangan dukalin mo yung talahib at alisin mo yung topsoil at lagyan mo ng garden soil. Tama po ba? Kaya nga, huwag kang magtatanim sa gitna ng mga talahib. Anong mangyayari doon sa iyong binhi? So, alam ko po na kaya kayo tahimik dahil alam ninyo ang mangyayari, hindi tutubo yung iyong itinanim. Ngayon, atin pong pansinin, kaya
Maraming 30 taon nang naglilingkod sa Diyos, walang bunga yung kanilang paglilingkod. Dahil hindi sila nakaugnay doon sa pangitain ng Diyos. Tingnan mo po ang 7 simbahan, 2 lang ang simbahang pinarangalan ng Diyos. Pero yung 5, sinansala ng Panginoon dahil sila ay nangahawak ay sa kanilang kabanalan, sa kanilang galing sa pananalangin, sa kanilang galing sa pag-aayuno. Yun po'y walang maiaambag sapagkat ang una, kailangang tayo ay nagpapasakop ng lubusan sa Diyos. At kapag tayo po'y nagpapasakop sa Diyos, hindi natin ipagmamalaki ang maraming araw ng ating pag-aayuno, hindi natin ipagyayabang ang dami ng ating gawain. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Sapagkat ang mga pangunahin sa kanyang buhay at paglilingkod ay ang Diyos, hindi po sila mayabang. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, magising ka na. Hello? Ako po expendable. Hindi ka po itinuturing na ako ang kailangan ng biyaya ng Diyos. Hindi po, ang Diyos. Sino ba ang nagtatayo ng simbahan? Si Jesucristo. Ako ay kasangkapan lamang niya hanggang doon sa hustuhan nung pagkatawag niya sa akin. Kaya may legacy. Ang magpapatuloy ay yung mga mas bata sa akin, kaya kailangang ihanda ko ang mga mas bata sa akin. Hello? Upang habang ako ay malakas pa at malusog pa at malinaw pa ang mata at malinaw pa ang tenga at iilan pa ang puting buhok. Hello? Mapayuhan ko sila upang maiwasan nila ang mga bagay na napagtagumpayan ko. Hello? Ang mahusay na tagapayo ay ang matanda na may karanasan. Kaya nga, pansinin po natin, for thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Sa Hosea 10:12. Hosea 10:12. So ito po'y paghahanda dahil merong magandang binhing buhay na itatanim sa inyong puso. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. So pansinin po natin, magtanim ka sa iyong sarili. Ang iyong paunlarin ay ang iyong inner life.
Kailangang ikaw ay matatag sa iyong puso para hindi ka ma-stroke at ma-heart attack at ma-high blood. Hello? Kaya nga ang sabi ng Biblia, dalisay na puso, malinis na isipan, maliwanag na budhi. Kailangan yun ang ating pagsumakitan sapagkat yun ang ating hidden inner life. At kapag ikaw ay malakas sa panahon ng iyong pagsubok, hindi ka po matitigatig. Why? Because you are strong inside. So, magtanim ka sa iyong sarili at ano ang iyong itatanim? Righteousness. And what is righteousness? Righteousness is right standing. Righteousness is right being. And righteousness is right doing. Kailangan tama ang ating ginagawa. Pero hindi lamang tama ang ating ginagawa, kundi tayo nakatayo sa ibabaw ng buhay na bato. That is right standing. Amen? Kaya hindi ka matatakot kapag nagpahayag ka sa pangalan ni Jesucristo, ako ay higit pa sa mananagumpay at yun ay totoo. That is righteousness. Kaya habang sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay pinagpala at ikaw ay pinalakas at pinalusog ng Panginoon, yung lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos ng doble. Pero huwag kang maghihinanakit. Huwag kang manghihinayang doon sa nawala. Kaya nawala yun ay sagwil doon sa malaking pagpapala. Amen po ba? Kaya nawala. Pero kapag taong nawala, hanapin mo. Naku, ang lakas ng tawa. Mukhang meron kang dinaraan ng... So, itanim mo sa iyong sarili ang katwiran. At ano raw ang aanihin mo? Hindi pera. Reap in mercy. At mag-ani ka sa awa. Oh, purihin ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Na lagi tayong kaawaan ng Diyos sa sandaling tayo nalugi. Kaawaan tayo ng Diyos sa sandali na magkasakit ang ating katawan. Kaawaan tayo ng Diyos kapag tayo ay inalimura ng kapwa-tao natin. Amen. And what is righteousness? You still believe that God is in control of your life. What is righteousness? You believe that the man who criticizes you is the right man to love. Naalala ko ang isang lalaki at ito'y naikwento ko na ng 3 ulit na siguro. Sa buhay ni Abraham Lincoln, kung si Abraham Lincoln ay mahina sa kanyang kalooban, matagal na siyang patay. Doon po sa Lincoln Memorial Museum, lahat po ng mga editor ng lahat ng pahayagan sa Amerika, tinatawag siya ng kung ano-ano, crocodile, vulture, monkey, kung ano-ano sinasabi ng mga editorial ng mga pahayagan. At ang pinakamasaklap, asawa niya at mga anak niya galit sa kanya. Because of his dream, na ang lahat ng tao ay dapat maging malaya at hindi alipin. Eh maraming galit sa kanya at wala siyang kakampi kundi ang Diyos. At nung siya ay mahalal, pagkatapos ng maraming pagtatangka na siya ay natalo, naging siyang Pangulo, the 16th President of USA. At mayroong isang lalaki na napakahusay na abogado na may nagpayo, kunin mo si Abraham Lincoln bilang iyong associate lawyer. At nagmura itong mahusay na abogado. At ang sabi niya, walang kwenta yung abogadong yan dahil yan ay probinsyano. Saklap, ano po? At tapos nung mahalal siyang Pangulo, ang sabi rin itong lalaking ito, napakamalas ng Amerika dahil si Abraham Lincoln ang naluklok na Pangulo. Mawawasak ang Amerika. At nung binubuo ni Abraham Lincoln, ito po yung mercy. Ang ibig ko pong sabihin ay ika'y handang magpatawad. At nung binubuo niya ang cabinet secretaries niya, ang kinuha niya ay itong taong ito na laging galit sa kanya. At ang sabi ng kanyang mga kasamahan, bakit siya? This is an internal character na siya lamang ang may karapatang ipatupad. Lahat po ay against doon sa lalaking yon dahil daw kritiko. Kapag hindi mo po kaya ang criticism, hindi ka po uunlad.
Dahil maging mabait ka man, may kritiko ka pa rin. Kaya magpatuloy ka lang at makinabang ka doon sa mga nagkikriticize. Love them anyhow. Hello? Ngayon, ang sabi ni Lincoln, ito ay karapatan ko. Kung ano man ang ugali niya at kung paano man ang paglait niya sa akin, he is still the man na merong kakayahan para maging Secretary of War. At nung mamatay siya, alam mo, may mga tao na kailangan mo sa iyong buhay na laging negatibo sa iyo. Pero darating ang araw na sila rin ang pupuri sa iyo. At wag nawa na pag ikay bangkay na. Dahil pinuri niya si Lincoln nung siya ay namatay at ang sabi niya na si Lincoln ng isang napakalaking pagpapala ng Diyos sa Amerika at sa buong sangkatauhan. The same critic is the same person who emulate the greatness of Abraham Lincoln. Yan nais kong ipaunawa sa inyo. Sow to yourselves in righteousness. And righteousness is believing God. Righteousness is trusting God. Righteousness is depending on God. And then you will reap in mercy because what we need is the mercy of the Lord. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. Nang ibig sabihin, we are unfruitful because of unforgiveness. We are unfruitful because of resentment. We are unfruitful because of bitterness. Alisin mo lahat yun. Dahil sagwil yun sa pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos kasama natin 24 oras, pero sa sandaling ikay magtampo, napipigilan. Kaya sabi ron, grieve not the Holy Spirit. And what is the blessing? Marami pong blessing ang Panginoon, pag-ibig, banal na Espiritu, Panginoong Hesukristo. For the blessing of the Lord make it rich, and it added no sorrow with it. With the Holy Spirit in you, with Jesus in you, and with the love of God in you, ikaw po ay laging tinatahanan ng pagpapala ng Diyos. Huwag ka lang sasamaan loob, at kung sakaling sumamaan loob mo dahil tayo tao pa rin, humingi ka agad ng tawad. Huwag kang paaabot ng paglubog ng araw at huwag kang tutulog na may sama ng loob. Mapapanaginip mo ay mga halimaw. Kaya nga, ating unawain, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. So the righteousness inside you and the righteousness from above, pag nagtagpo ang dalawang katwiran, maghahalikan ito. The righteousness from heaven and the righteousness from the earth will kiss each other. Hello? So, puro pagpapala, biyaya at katiwasayan at kalusugan ang bubuhos sa iyo. At maraming dating galit sa iyo ang lalapit sa iyo. Tulungan mo siya at pakainin ng mas masarap. Lalo na sa panahong ikaw ay pinagdamutan. Ipakita mo sa Kanya kung gaano ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, salamat at ako'y nakadalo. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. Palagay ko para ma-deliver ko ito sa inyo, 2 oras. Kulang pa rin. Pero ito po ang gagawin ng Diyos sa Pilipinas. Pero laging tandaan mo, hindi ho pwedeng sabing, arise Philippines. Hindi po, arise Christians. Dahil hindi po babangon ng Pilipinas kung hindi babangon ng mga Kristiyano. Sa Amos 9:13, ito ang inyong abangan dahil ito ang ginagawa ng Diyos. If you discern what God is doing, join Him. Amen? Pag nadama mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bawat araw, sumali ka sa Kanyang ginagawa. At ang sabi po ng Amos 9:13, na iyo pong paulit-ulit itong basahin at magbulay ka dito at sabihin mo, banal na Espiritu, isiwalat mo ito dahil ito ang mangyayari sa Pilipinas. Pero magsisimula ito'y sa'yo. Sabihin mo, magsisimula ito'y sa'yo. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed, and the mountain shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
I-underline mo po ang plowman and reaper. Tagapag-araro at tagapaggapas o tagapag-ani. I-underline mo ang trader, tagapag-giik ng ubas at ang tagapagtanim ng buto. At ang sabi po doon, pansinin po natin yung semicolon, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. Ano po ang ibig sabihin? Pag ang kabundukan ay puno ng punong kahoy, may iwasan po ang baha. Hello? At pansinin po natin, the mountains shall drip sweet wine. Saan galing ang wine? Sa ubas. So, ilarawan mo ito na kapag ito po ay ginawa ng Diyos sa kabundukan, ay magkakaroon ng ubas. Hindi po ito yung mismong ubas na prutas, kundi ito po ay yung pagpapala at kung ating unawain sa espiritual na kalaliman, ito po ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And all the hills shall melt. At malulusaw ang mga burol. O, purihin ang Panginoon. Hindi po ito literal. Laging tatandaan po natin ang two meaning ng salita ng Diyos and two fulfillment. Ito po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dalawang kahulugan at dalawang kaganapan. Kaya nga po, ating unawain, mangyayari po ito sa iyo at sa akin sa nalalapit na mga buwan. And then, sa Isaiah 65:16, ito po'y bunga ng aking komunyon sa Diyos. At ibig ko kayong mapagpala. At ang sabi dito, that he who blessed himself in the earth shall bless himself in the God of truths. Mga kaibigan, kabahagi, kapanalig at mga faithful covenant partners. Sa huling yugto ng taong ito, tayo ay magkakaroon ng Partners Fellowship sa darating na ika-3 ng Disyembre sa ganap ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 750 pesos kasama ang tanghalian at merienda. Nais po kayo makasama ng personal ni Brother Greg upang makapagpasalamat at makapagplano sa darating na panibagong taon. Mahalaga po kayo sa amin. Dahil sa inyo, malawak ang nahahatdan ng mabuting balita. Magkita-kita po tayo sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Ang atin pong mga palatuntunan, lalo na po ang bagong Bible Study on the Air, at ito po ay TBN Bible Study on the Air, at ito po ay mapapanood sa TBN Asia. At ito po ay mapapanood din sa Beam, Channel 31. At gayon din po sa Signal, Channel 212. At ito pong Bible Study in the Sky, TBN Bible Study in the Sky, na ako po ang magtuturo. Ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay mapaparangalan at marami po ang maliligtas. Muli, bawat oras na ating itinataguyod ay may malaking halaga na kasunod. At dahil ibig ng Diyos, ang sino man na gusto, ang nais ng Diyos, ay tutustusan ng Diyos. Humakbang ako at sumunod, at ako ay nagpapatuloy. Kaya't pag kayo'y hakbang at susunod sa panibagong gawaing ito, bilang pagpapalawak sa kaluwalhatian ng Diyos, kayo rin ay tutustusan ng Diyos. Kaya't ako'y dadalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus, etong lahat ng magbibigay ng kanilang kaloob para sa Bible Study in the Sky na gagawin sa 4 na himpilan o 3 himpilan. Panginoon, maganap at mangyari na ngayon pa lamang ay tustusan mo na silang nagpasya. Mula sa wala, sila'y magkaroon. At mula sa meron, lumago yung kanilang pagpapala. Mangyari ito para sa kaluwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hello? Kaya yung pagpapala mo,
huwag mo nang hahayaang mawala. Hayaan mong ito ay lalong dumami. Kaya magtumulin kang dumalo. Respect the Sabbath. For those who respect the Sabbath, at ang Sabbath natin linggo, those who respect the Sabbath, sila'y kawibilihan ko't pararangalan ko't dadalhin ko sila sa aking bundok. Hello? If you will respect my Sabbath, I will bring you to my mountain. Ano po ba ang ibabaw ng bundok? Ang ibabaw ng bundok, kahit man lumindol yan, sigurado ka pa rin sa ibabaw ng bundok. Because those who trust in the Lord is as strong as Mount Zion and he cannot be moved. Sa ibabaw ng lupa, liligligin ang lupa at ang langit. Pero ang lahat ng nasa pagpapala ng Diyos, hindi mauuga. Kaya nga, kailangan maunawaan mo ito dahil ang laging gusto ng Diyos, ang kanyang mga lingkod ay pagpalain ang kanyang bayan. Kaya ako laging, God bless you. God bless you. Yumaman ka, magikang matagumpay, gumaling ka, magikang malusog. Dahil yun ang utos sa mga lingkod ng Diyos. Saying unto them, verse 24, the Lord bless thee and keep thee. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka ng Panginoon, verse 25, the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. Maging maligaya sa iyo ang Diyos at ikay biyayaan lagi ng Diyos. Purihin ng Panginoon. And then verse 26, the Lord lift up His countenance upon you and give thee peace. Na ang ibig sabihin, pag tumango ang mukha ng Diyos, ang ibig sabihin, wala kang talo. Pumanatag ka. Magtatagumpay ikaw at ang iyong sambahayan at ang mga anak mo'y magiging pinagpala sa kanilang buong buhay. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga, kung titingnan natin patuloy, yung true and pure blessing. Kailangan tama ang iyong isipan, kailangan tama ang iyong ugali. At kung titingnan po natin, kailangan kay maligaya sa Diyos. Ikaw ba'y maligaya sa Diyos? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Yung bago mong iPad na 5S? So ano ba? May mga tao na ang pinagmamalaki niya yung mga gamit niya. May mga tao na ang pinagmamalaki naman niya ay kanyang sasakyan. At may mga tao na ang pinagmamalaki niya ay yung kanyang bank account. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya pag ipinagmamalaki mo ay ang Diyos, wala kang katatakutang sino man. Sapagkat matutumba ang 1,000 sa iyong paligid at 10,000 ay mabubuwal sa iyong buong paligid. Bakit? Dahil ang Diyos ang mag-iingat at mag-aalaga sa iyo. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Kaya kailangan ikaw ay puspos nitong pagpapalang ito. Ano nga ba ang pagpapala ng Diyos? What is the blessing of the Lord? Alam mo, pag nasa iyo ang blessing of the Lord, you will receive the true riches. E ano ba ang totoong kayamanan? Dahil pag nasa iyo ang totoong kayamanan, maligaya ka. Ako po, nakakatulog ako. Kahit marami akong problema at pananagutan. I have so many problems. I have so many responsibilities. Pero alam mo, hindi sila nakaka-stress. Bakit kaya? Nais kong ipaunawa sa iyo pag nabubuhay ka sa pag-ibig. Tatanungin kita, alam mo ba ang greatest commandment? Salamat sa isang yes. The greatest commandment is to love God. Kaya kung iyong bubuhayin yung pangunahin na ibigin ng Diyos, tatanungin kita kung totoo nga yung yes mo na iniibig mo ang Diyos. Ito. Kapag iniibig natin ang Diyos, ito ang makikita sa atin. We meditate on His Word day and night. Oh, laglag na agad, ano? Hindi, day and night yan eh. Dahil nais kong ipaunawa sa inyo na kailangang maging mahusay kang sisidlan para ikay magamit ng Diyos. Yun pong meditation
in the Word of God day and night. Laging tandaan mo, ang gamit nito ay sa panahon ng ligligan. Kaya tayo pinaghahanda ng Diyos before the shaking, pinaghahanda tayo ng Diyos na magbulay tayo sa Kanyang salita araw at gabi. So we are preparing ourselves dahil darating ang ligligan. Darating ang mga pagsubok. Darating ang mga sitwasyon na hindi natin maintindihan ay maalam naman tayo sa Diyos. Sa alam po, si Job ay napakaalam. Pero nung idaan siya sa pagsubok, nawala yung alam. Sinisi ang kanyang kapanganakan. Pero nais kong ipaunawa na sa ating kalituhan at sa ating paghihimutok, iniibig ka pa rin ng Diyos. Amen? Hindi ka pa rin itatakwil ng Diyos! Hallelujah! Kaya nga, unawain nating mabuti, kailangan matutunan mo on how God works, and when you understand how God works and you see what God is doing, then join Him in what He is doing every day. Kaya nga po, walang makaangkin na nagbubulay siya sa salita ng Diyos araw at gabi, hindi ko yun aangkinin. I will not claim it. I will not testify about it. Sapagkat ang tunay na nagbubulay ay dinaraan sa iba't ibang suliranin para magamit yung kanyang binulay. At laging magtatagumpay. Hello. Ngayon, tingnan natin Psalms. So sa Joshua 1:8 yun, pero sa Psalms 1 verses 1 and 2. Blessed is the man, even the woman, that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So pansinin mo, kailangan ikaw ay discerner. Huwag kang makikisama sa mga mapangutya. Sino po yung mapangutya? Yung mga taong laging may pintas sa kapwa-tao. Yan, nako, yan taong yan, ganito. Huwag kang makisama sa kanya. Sabi rito huwag kang uupo. Huwag kang makikisama sa mga mapangutya. And do not stand in the way of sinners. Sino po ang sinners? Yung mga taong sila lang ang magaling. Kaya pag mayabang yung tao, huwag kang makikihalubilo doon. Huwag mong sabihin maliligtas siya sa'yo. Hindi. Makakatulad ka niya. Hello? Kaya iwasan mo na ang mayabang. Sino bang mayabang? May kwento. Ganito. Ang ingay nung babae. Ihanda mo na mga hamon. Maghahaponan na tayo. Eh di, laging ganun ang naririnig. Sinilip ng kapitbahay. Tuyo pala. Pero ipinaririnig sa kapitbahay. Ang tawag po doon ay anong tawag doon? Mapagmataas at mayabang. And then the counsel of the ungodly. Huwag kang hihingi ng payo kahit na siya pa ay dalubhasa sa kanyang larangan. Pag hindi siya makadiyos, tatakutin ka. Alam mo, yung ganyang simptomas, nakamamatayan, bihira pa ang aking ginamot na naligtas dyan. Baka sakaling ikaw. Dahil ang tao pong hindi makadiyos, wala po siyang alam sa haba ng buhay ng tao at wala siyang alam sa Diyos. Kaya kung ikay kukuha ng payo sa may takot sa Diyos, nakukuha niyo po. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Nagbubulay. So pansinin natin, sa halip na humingi tayo ng payo, bagamat kailangan natin ng payo ng tao, pero pipili ka kung sino magpapayo sa iyo. Tingnan mo kung ang buhay nila ay nakikita ang pag-ibig. Kapag ikay hihingi ng tulong kanino man tao, ang tingnan mo ay yung bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Pag walang bunga, huwag kang hihingi ng payo doon. At yung itinulong sa iyong 1,000, ipagdadaldalan na laging humihingi ka sa kanya kahit minsan lang. Hello?
Tapos magagalit ka naman pag nakarating sa'yo. Kaya nga po, para tayo ay maging matibay at matatag, tayong laging maligaya. Saan? Sa Kanyang salita. Wag na wag mong palalampasin ang maghapon na hindi ka nagbasa kahit isang talata. Hindi baling isang talata dahil ito yung mga fast food Christian. Isang talata lang ang binubulay sa maghapon. Ikaw ba naman ay mabubuhay sa isang burger lang? Hindi po. Kaya kailangan tuloy-tuloy maghapon ng iyong pagbubulay, kaya magbasa ka ng Biblia. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Nakukuha niyo? So, hinahamon kita dahil buhay ko po ito. And this Isaiah 66 verse 2, "For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man or woman will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word." So, sino raw po ang tinitingnan ng Diyos? Yung mga sabik sa Kanyang salita. Kaya nga kailangan lagi kang sabik sa Kanyang salita. Kaya laging ikay nagmamadali sa pagdalo sa gawain. Dahil sabik ka sa salita, meron na naman bagong isisiwalat sa akin ng Panginoon. Pag nagbukas ka ng Biblia, Panginoon, banal na Espiritu, nasasabik na ako sa iyong isisiwalat sa akin ngayon. Laging may pagsisiwalat na gagawin ng banal na Espiritu upang ikaw ay, anong sabi rito? Poor and contrite spirit. Ang poor po ay ang tanging pag-asa ay Diyos. Ang contrite po ay laging handang magsisi kapag natuklasan niya ang kanyang kamalian. Contriteness is preparedness to repent the moment that he discern na meron siyang maling hindi nagagawa. Laging tandaan po natin, tama, lagi ang Diyos. At kapag hindi dumadating ang tugon sa ating panalangin, ang siyasatin natin, relasyon natin sa Diyos. At ang relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating asawa, kung ikay may asawa, relasyon natin sa ating mga anak, relasyon natin sa mga namumuno sa atin. Doon po ang pagsisiyasat at maunawaan mo na ikaw ay muling mapagpapala ng Diyos. Kaya kailangan makarating ka sa ganitong katayuan sa buhay. Sa Psalm 73:25, mawawala ang sakit sa iyo pag ikaw ay nabuhay dito sa mga salitang ito. "Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee." Aba, matindi po, ano? Kaya kung ang laging pangarap mo ay ang Diyos at ang laging laman ng panalangin mo ay ang Diyos, idaragdag niya ang lahat ng kinababaliwan ng iyong mga kamag-anak. Hello? Kaya nga, dun sa teksto, if you truly are risen with Christ, then, ibalik natin sa Colossians 3:1 para maging eksakto. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So, ano raw ang iyong pursuit?
lagi kang sabik ay sa mga bagay na panlangit dahil doon tayo papunta. There is only one person that we are going to please, Jesus Christ. And there is only one destination where we are going, and that is heaven. E di maghanda na tayo sa papuntang langit. Amen? Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So, seek. Ito po yung perception. Kaya kung titingnan po natin sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. So ano po ang affection? Yun pong word, root word na affect, yun yung hikayat sa iyo. Amen? Kaya nga, kung iyong unawain at pinakiramdaman mo ang init ng panahon, pagpapawisan ka. Bakit? Because what you are thinking will affect your body. Kaya, set your affection on things above. Yung isa na may seek those things which are above. Hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Jesus ay nakaluklok, at mahikayat ka sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ano ang sabi sa 3? For you are dead and your life is hid with Christ in God. Sapagkat patay ka na sa mga bagay na panlupa, at ang iyong buhay ay nakatago kay Kristo na nasa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, tayo ay nakatago kay Jesucristo, at si Jesucristo ay lukob ng kanyang Ama. Kaya tayo ay nasa dalawang layer ng kapangyarihan, kaya tayo ay protektado. Amen po ba? At bakit tayo ay doble protektado at garantisado ang ating proteksyon? Para yung buhay ni Kristo ang makita sa iyo at sa akin. Ano ang sabi sa verse 4? When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Ano po ang ibig sabihin? Sa araw ng ating pakikipagtagpo, kasama tayo na Jesucristo. Ngayon, hindi ko pa nasasabi sa inyo yung the blessing. So, una, pag-ibig. Pangalawa, attitude. Pangatlo, virtue. At pang-apat, kailangang laman mo ito lagi ng isipan. Hindi pa minsan-minsan. Bago ka magplano, magandang nagpaplano. Ako ay nagpaplano bago gumawa. Pero kailangan unahin mo muna ito at siguraduhin mo that you have the right attitude. Amen? But right attitude flows from love. Kailangan nabubuhay ka sa pag-ibig. Para kay may right attitude, para kay may essential virtue. At ang pang-apat, ano yung sinabi kong pang-apat kanina? Para ang isipan mo ay laging puno nito. Always love and that right attitude and virtue will be always in your mind. So, lagyan natin ng talata. So, first, lalagyan natin yung love. Pag-aralan ninyo, 1 Corinthians 13:13. And then, yung attitude, Matthew 5:3-12. And then, yung virtue, 2 Peter chapter 1:5-11. So that you will be complete. And then, yung laging laman ng isip, Philippians 4:8. Kaya nga, unawain nating mabuti. Disobedience, obedience, disobedience. So, nakuha natin, love, 1 Corinthians 13:13. Attitude, Matthew 5:3-12. And virtue, 2 Peter 5:1-11. 2 Peter 1:5-11 na baliktad. Ayan, so 1, mabuti at nakita ko, 5-11. And then, Philippians 4:8. Finally, let this mind be in you. Finally, think on these things. Kaya pag laging iniisip mo'y mabuti, you will attract the good things that God has laid up for all of us. So ngayon, atin pong unawain. What is the blessing of the Lord? So, if you have the blessing of the Lord, you will obey God always. But
a person does not have the blessing of the Lord, he will always disobey. So what is obedience? Obedience is this. Ginagawa mo yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos. At paano mo malalaman ang pinagagawa ng Diyos? Kung merong taong hindi ka ibig-ibig at hindi maganda ang ugali, ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Ayun, so alam natin. Kaya pag hindi mo ginawa, you are disobeying God. Hello? Kaya tuloy-tuloy tayo sa salita ng Diyos. And what is disobedience? Ginagawa mo yung hindi naman ipinagagawa sa iyo ng Diyos. So ang obedience is to do what God told us to do. Disobedience is doing things that God has not instructed us to do. Kaya huwag mo pakikialaman ang opisina na hindi naman ikaw ang tinawag. Kaya maraming pastor-pastoran dahil hindi naman sila tinawagang pastor. Dahil ang tunay na pastor ay nagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Hello? Kaya pag yung pastor ay hindi nagmamahal sa asawa at mga anak, iwan mo siya. Hindi ka nagkakasala. Hello? Kailangang protektahan mo ang iyong sarili sapagkat kapag ang isang mangangaral ay hindi tunay na umiibig sa Diyos, wala siyang matatanggap na pagsisiwalat ng banal na Espiritu. Kaya nga ating unawain, kailangan ikay mitikuloso at stricto sa iyong sarili dahil ikaw ang mag-aalaga sa iyong sarili. So what is the blessing of the Lord? Nais kong ipaunawa sa inyo, ito yon. Sabi ng Diyos sa bagong tipan galing sa lumang tipan, Esau I hate, and Jacob I love. So what is the blessing of the Lord? The love of God. Amen. Hallelujah. So, huwag mo kalilimutan, iniibig ka ng Diyos. Amen? Iniibig ka ng Diyos, kaya dahil iniibig ka ng Diyos, maghintay ka lang, mangyayari after 26 years yung iyong inintay. Why? Because of the love of God, and He trained you to be fitted to what He will be doing. Sapagkat ang gagawin ng Diyos ay walang hanggan. Hanggang sa salit-saling lahi. Kaya kung naghintay tayo ng 26 na taon, hindi bale, sapagkat ito'y dadaloy, there will be legacy. And what is legacy? That the next generation shall continue in it. Itinuloy ni Isaac, itinuloy ni Jacob, yung pag-ibig ng Diyos kay Abraham, itinuloy ni David, itinuloy ni Solomon, at dumating ang Mesiyas. It's the love of God. So the blessing of the Lord is the love of God. And because you are loved, lahat ng kailangan mo ay idaragdag sa iyo. Anong kailangan mo? Bahay? Basta magpatuloy ka lang sa Diyos, isang araw may bahay ka na. Anong kailangan mo? Sasakyan o mga sasakyan? Basta magpatuloy ka lang sa Diyos. Magugulat ka na lang isang araw, kulang na ang garahe mo. Hello? Hindi po tayo materyoso. Pero kailangan natin yung mga bagay, kaya idaragdag ito sa iyo ng Diyos. Kailangan mo ang salapi dahil maawain ka sa mahirap at gusto mong laging may binibigay. Ipapamper ka ng Diyos sa maraming pera. Pero kung puro sarili lang, baka pati yung iyong itinabi ay mawala. Pero kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, tatanungin ko kayo, po ba pag nakarinig na inuutusan kayo ng Diyos na magkaloob ng 10,000, kayo po ba'y maligayang maligaya? Ikaw ba'y nakikipag-unahan? Kapag gano'n na ang nangyayari sa buhay mo, ang ibig sabihin, inaakap mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. You embrace the blessing of the Lord. And it will make rich. Amen? At aalisin ang mga nakababagabag sa iyo. Kaya po ngayong umaga, pagpasyahan mo to be under the blessing of the Lord. Receive it and embrace the blessing of the Lord. Diyan ka po kakasihan ng Diyos ng mga sunod-sunod at walang humpay at walang tigil na biyaya. Manalangin po tayo.
O Diyos aming Ama, salamat po sa dakila mong pag-ibig na siyang aming pagpapala. Hayaan mo nga na kami ay makapagpatuloy sa aming alab at sigla sa iyo. At maibigay namin ang lahat ng handog at alay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga kaibigan, kabahagi, kapanalig at mga faithful covenant partners. Sa huling yugto ng taong ito, tayo ay magkakaroon ng Partners Fellowship sa darating na ika-3 ng Disyembre sa ganap ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 750 pesos kasama ang tanghalian at merienda. Nais po kayo makasama ng personal ni Brother Greg upang makapagpasalamat at makapagplano sa darating na panibagong taon. Mahalaga po kayo sa amin dahil sa inyo, malawak ang nahahatdan ng mabuting balita. Magkita-kita po tayo sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya'y naghahari sa lahat ng may pananalig.